Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Okay? So araw po ngayon ng Huwebes, December 12, 2024. Okay? So meron po tayong konting reaction ngayon dito nga po sa episode 57 sa vlog po ni Kalinga Prab sa Tambalang Idsi. Okay, so dinalaw po nila ang bahay po no na pinapatayo po ni Kalinga Prab kay Vianse at doon na din po sila nag-shooting. Okay? Pero bago po yan guys no, shoutout muna sa ating ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Atid na Vlogs at mga kasamahan ko pong reactors at Kalinga partners ay shoutout po sa inyong lahat guys. Okay? Bago po natin gawa ng komento guys, ito panoorin muna natin sandali itong maiksing video clip na ito. Okay? So, ito po yun. Baka ma-miss mo yung baka ma-miss mo yung dagat. Baka ma-miss mo sumayaw sa dagat niya, no? Wala na eh. Wala ka na dito makikita ang dagat. Malayo-layo. Pwede man po yung punta. Paano yun? Mas malayo ng bahay. Ano mo? Eskwelahan mo niyan. Ano, dun pa din. Dun pa din po ako maano. Mas nga ano? Pwede pa dun ako matulog. Bihira ka. Di yung safe. Wala. Ikaw lang. Wala. Dito meron kasama. Magpahatid ka na lang dito. Hindi pwede. Ayun, so dito po tayo nagulat guys sa binanggit po ni Vianse dahil nga po noong tinanong po siya ni Kalinga Pido na mamimiss mo po yung dati niyong tinitirhan, mamimiss mo yung dagat, yung pagsayaw-sayaw mo po doon sa dagat at yung mapalayo na po siya sa kanyang paaralan. At dito tayo nagulat guys na sa binanggit po ni Vianse na doon pa rin po siya titira. Ika nga, hindi yata pwede no, kung hindi po ako nagkamali guys, once na doon ka, kasi senior high ito si Vianse, kung saan ka na grade 11, hindi ka yata pwedeng lumipat sa ibang paaralan. O kung pwede man, baka pahirapan, no? Parang ganun po yata ang pagkaintindi ko. Kung hindi ako nagkamali guys. So, ibig sabihin, kahit na makalipat na po sila guys, no, dyan po sa bago nilang bahay, si Vianse doon pa rin matutulog sa luma. Pero yung nag-alala si Kalingap Eds. Ayun. So dito naman po tayo hanga kay Kalingap Edo guys na pinapakita niya talaga yung kanyang pagkikare no, kay Vianse na delikado sa kanya kung doon siya titira sa dati pa nilang tinitiran dahil sino po ang makakasama niya doon. Okay, so mukhang delikado po yata. Okay, pero ito nga po ang magiging challenge pala. So ibig sabihin, kahit makalipat na po si Vianse guys dito o sila no, yung buong pamilya, kahit na makalipat sila sa bago nilang bahay dito nga sa Mala Mansion, okay, na bahay na pinatayo po ni Kalinga Prab sa tulong po ng mga sponsors, ika nga hindi pa rin niya ma-enjoy. Okay, siguro baka uwi na lang muna siya dyan, baka pag weekend na lang. Okay, dahil mukhang malayo yata itong bahay na kinatayuan ng bahay nila ngayon, papunta doon sa paaralan niya. So mahirap naman po magbiyahe kung araw-araw babiyahe ka po ng halimbawa 2 oras no, dahil alam ko po guys malalayo po ang mga lugar dyan sa Camarines Norte. Okay, so maaring ganon siguro. Now I'm not sure guys no, kung si Vianse ay grade 11 o grade 12. Okay, so kung grade 11 ay mukhang mahaba-haba pang sakripisyo ito. Sana grade 12 na ito. So ibig sabihin mga 3 buwan na lang, 3 o 4 na buwan na gagawin po niya yung ganon. Okay? So ganon ang mangyari. Ganon po ang magiging sistema. Doon muna siya matutulog during working days o during classes days, and then pagdating ng weekend, uuwi na lang po siya doon sa bago nilang bahay o dyan po sa bago nilang bahay. Ngayon, para safe po yung pag-stay niya doon, siguro naman, meron silang i-arrange na makasama po niya doon. Okay? Maring ganun siguro. Okay? At dito tayo hanga guys, yung pag-alala po talaga ni Kalingap Eds. Ngayon, ang suggestion nga ni Kalingap Edo na baka pwedeng ihatid na lang siya araw-araw. So, pwede naman po yun, no? Kung mayroong maghatid o mai-arrange. Dahil I'm not sure kung 1 oras o 2 oras ang abutin. Pero kung 2 hours nga, medyo may kalayuan. Okay? At doon naman, nag-alala nga si Vianse na kung ganun kalayo, mas mabuti pa, doon na lang siya. O ika nga, yung po yung plano niya na mas mabuti pa, doon na lang siya titira. Okay? At siguro, uwi na lang po dyan tuwing weekend. Okay? So, yun po yung plano niya na sa nilagay nga natin sa thumbnail na mukhang hindi po sang-ayon si Kalingap Eds dyan.
siguro paglilipat na po talaga sila dyan, siguro gawa na po nila ng paraan yan kung paano talaga. O baka yung gusto ni Viancy, yung plano ni Viancy, baka yun talaga din ang masusunod. So yun lang, medyo challenging talaga. Okay? So yun po ang una nating topic guys. Ngayon dito sa pangalawa nating subject. Okay, panoorin muna natin sandali ito guys at bago nating komentuhan. Okay? So ito po yun. Instant. Grabe. Pangarap to ng iba. Mayroon ka na. Di ba? Di mo na ito problemahin. Pangarap ko lang din. So, may bahay ka na. Wala na. Wala ka na. Baka di ka naganahan yan. Di ka naganahan sa ibang ano mo. Di ka na mamotivate. Okay na ako dito. Pambihira. Sila na lang ako dito sa bahay ko. Ano Gusto ko sunod pa rin mo? po magkaroon ng ano yung sarili ko. Sarili ano. Sa bagay. Ano sunod na pangarap mo? Siyempre, Siyempre, pagka matapos ito, may kasunod na yan, di ka siyempre matigil. Pero gusto ko tayo makapagtapos sa pag-aaral. Gusto mo. Bago ikaw ang pangarapin. Ganun. Ayun, so dito tayo natutuwa at alam ko guys no, marami po ang kinilig dito sa portion na ito dahil nga napag-usapan ng dalawa no, habang nandoon nga sila sa taas na yung ganitong kalaking bahay ay pangarap talaga ito ng iba. At kahit naman si Viancy, nangarap din na magkaroon ng bahay pero yung nga lang, ang binigay ika nga no, ng mga sponsor o ni Kalinga Prab ay sobrang laki. Ika nga, hindi po yung ganun ang pangarap niya pero sobrang laki ika nga ang binigay ng Panginoon. Okay? At yung nga po no, nabanggit ni Kalinga Eds na pangarap ito ng iba, ngayon meron ka na. Okay? Ang concern naman doon, sabi nga ni Kalinga Eds, baka hindi na siya maging motivated dahil at biro nga ni Kalinga Eds, o ngayon, lahat ng pangarap mo, ito, natutupad na, no? Itong magkaroon ka ng bahay. Ano pang pangarapin mo? Okay? At ang sabi nga ni Viancy, ikaw. Okay? Yung nga lang, as always, laging may karugtong na joke. Joke lang. Okay? At sa bandang huli nga ng statement niya, sabi niya, bago kita pangarapin, gusto kong makapagtapos muna ako ng pag-aaral. Ayun. So dito tayo hanga guys kay Viancy na masasabi natin na lahat siguro ng mga biyaya ay nasa kanila na. Isipin guys no, makakaroon na sila ng malamansyon na bahay at financially ang dami na din po na mga blessings na natatanggap po nila. Ganun pa man, determinado siya o desidido siya talaga na makatapos ng kanyang pag-aaral. So yun po guys no, ang ating konting reaction at i-recap ko lang po, yun nga po no, yung plano ni Viancy na kahit na makalipat na po sila dyan sa bago nilang tirahan, babalik pa din po siya doon kasi nga dahil sa kanyang pag-aaral, hindi po siya basta-basta makalipat. Hindi basta-basta or baka hindi talaga pwede. Okay? Dahil may mga nakausap po tayo na yun nga po no, mga educator at parang hindi yata pwede. Okay? So meron naman ako nababasa na pwede, yung nga lang mahirap. Okay? So mukhang magtsatsaga talaga muna o magtitiis muna si Viancy na ganun muna ang arrangement. Okay? At dito nga po sa pangalawa nating pinag-usapan na determinado talaga si Viancy na makatapos ng kanyang pag-aaral at may mapatunayan sa sarili niya. At yung kanyang motivation ay nandoon pa rin naman. No? Kahit na meron na siyang bahay at meron na siyang mga biyaya ika nga na mga natatanggap mula sa Team Kalingap o mga sponsors. Okay? So yun lang po guys ang ating konting reaction. Maraming salamat po no, sa inyong suporta, sa inyong walang sawang pagsubaybay ng mga uploads namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares, lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys no, kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.